Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nakailang bote na siya ng alak sa kondong tinitirhan nila ni Laila. Hanggang ngayon ay hindi niya pa rin tanggap ang ginawa sa kanya ng daddy niya. He took everything from him. All his hard work fell off right in front of him. Sinasabi na nga ba niyang mangyayari talaga ito sa kanya sa oras na malalaman ng daddy niya ang tungkol kay Laila. Hindi pa niya sinasabi kay Laila ang tungkol sa nangyari sa kanya. Araw-araw ay umaalis siya sa kondo upang lapitan ang iba't ibang kakilala niya, asking if he can invest in their company. But like all other businessmen, they got all the same answer, which is a big no. Alam niyang dahil iyon sa daddy niya, he is powerful enough to control all other businessmen in the country. Blacklisted siya ngayon sa lahat ng mga companies, and his only hope to settle his own company and start from scratch and earn trust in other investor para makapagsimula siyang muli. Mahal, okay ka lang ba? Bakit panay ang inom mo? May problema ka ba, mahal? Wika sa kanya ni Laila na makalapit ito sa kanya. Wala, mahal. Gusto ko lang uminom para makapagpahinga. Pagsisinungaling niya. Akala niya ay mapapahamak na ang anak niya, ngunit mabuti na lamang at naagapan ng doktor. Ipinaliwanag na niya ang lahat kay Laila at huminaho naman ito. Kaagad lalo na noong dumating ang abogado na pumalit kay Attorney Sheena. Mahal, kapag nanganak na ako, gusto ko ng sariling business like cafeteria, ha? Lambing nito sa kanya. His father discovered about the shop that he is building intended for Laila on their mansary and he did suspend it. Ang tanging pera na lang niya ay ang kanyang pera sa kanyang personal accounts. Sige, mahal. Tanging sambit niya. Niyakap naman siya ni Laila at tinalikan sa magkabilang pisngi. Thank you, mahal. Excited na talaga ako. Tuwang-tuwang wika naman ang babae. Masakit naman siyang napangiti. This can't be happening to him right now. Hindi siya sanay na mamuhay ng ganito. Siya nga pala, mahal. Tumawag si mama. Nagtatanong kung pwede ba raw silang umutang ng 50,000 pesos para sa school ng mga kapatid ko. Kung pwede lang raw naman, mahal. Wika ni Laila sa kanya. Oo naman, mahal. Bukas na lang. Magwi-withdraw muna ako sa bangko. Sambit naman niya rito. Sige, tatawagan ko muna si mama. Mahal, ha? Matutuwa yun dahil hindi na siya mangungutang pa. Lumipat kasi ang mga kapatid ko sa private school, eh. Wika naman ito. Lihim naman siyang napalunok. Kailangan na niyang magsimula ng panibagong negosyo. He needs millions in order to start her life again. Pumasok siya sa kwarto nila at nabungaran ang magulo nilang kama. Off limits ang mga katulong sa loob ng kwarto nila at si Laila ang nag-aayos at naglilinis sa loob nito. Naamoy niya ang mabaho sa loob ng kwarto. Napailing siya. Naalala niya ang kwarto nila sa mansyon. Kahit ang dating asawa lamang ang naglilinis, ay hindi siya nakakaamoy ng katulad nito. Palaging maaliwalas at malinis ang dating kwarto nila. Humiga siya sa kama at ipinikit ang kanyang mga mata. Samantalang katatapos lamang ayusin ni Isabel ang kwarto niya sa loob ng opisina. Kahit hindi masyadong malaki at magara ay komportable naman siya. Pagkatapos niyang ayusin ang kwarto niya ay nagbihis siya upang bumili ng mga supplies. Magluluto sana siya kanina ngunit wala na pala siyang supply sa ref. Kaya naisipan na muna niyang lumabas ng cafeteria. May backdoor sa likuran kung saan siya dumadaan. May underground parking rin para sa kotse niya. Gagawa siya ng Italian pasta mamaya. She is craving for it. Nasa loob na siya ng grocery store at kumukuha na ng mga supply nang makita na naman niya si Laila at ang isang babaeng kaedad lang siguro nito. Napailing na lamang siya. Sadyang napakalit na lamang talaga ng mundo para sa kanila. Tumingin siya sa paligid, baka nandoon na naman ang dati niyang asawa. Ngunit hindi niya ito nabungaran. Ay naku, Shirley,
Ang sarap talagang maging asawa ng isang bilyonaryo. Lahat ng gusto mo ay nakukuha mo. Di ba napakaswerte ko talaga? Ako ang pinili niya. Napangiti siya. Sino pa nga ba ang pinariringgan ng babaeng yon kundi siya? Well, patay mali siya lamang siya. Dahil hindi naman niya ka-level ang higad na kaharap niya. Hindi pa kontento ang babae dahil halos kulang pa ang 2 cart na itinutulak ng dalawa. And know what? Pang 1 linggo lang to. Next week ay mamimili na naman ako. Dagdag pa nito. Nakita niya ang pinamili niya. 1 cart lamang iyon dahil nga importante lamang ang mga pinapamili niya. Pipila na sana siya sa counter nang biglang sumingit si Laila at ang isa nitong kasama. Hindi niya akalaing ganito kabastos ang babae ni Leo. Paano nahulog si Leo sa ganitong klaseng babae? Hindi naman ito bulag para hindi makita ang tunay na kulay ng babae. Noon akala niya ay santa ito ngunit kalaunan ay bigla na lamang itong nagbago. Paano nito nakuha ang atensyon ni Leo? Nadala ba ang asawa niya sa kaseksihan at maamong mukha ng babae na tila hindi makabasag pinggan? Kung siya lang ang masusunod ay kanina pa nahimatay ang dalawa kapag pinagtuunan niya ito ng pansin. Ngunit ayaw na niya ng gulo. Kagaya nga ng gusto niya ay magmo-move on na siya. Ipapakita niya na matapang siya at kaya niyang mabuhay mag-isa. Ma'am, 15,000 pesos po. Sambit ng cashier kay Laila. Kumuha naman ng 1 gold card ang babae sa purse nito at ibinigay sa kahera. Kinindatan pa nito ang kasamang babae at suminyas na parang nagsasabing barya lamang sa kanya ang halagang iyon. Ma'am, sorry po, pero transaction failed po. It's either this gold card is blocked or cancelled. Wika ng kahera kay Laila na biglang ikinatulis ng mga mata ng babae. Miss, hindi ako nakikipagbiruan sa iyo ha. Ayusin mong trabaho mo. Subukan mo ulit. Nakapamaywang na saad nito sa kahera. Sinubukan ulit ng kahera ang gold card ni Laila. Ngunit nakita niya ang pag-iling nito. Ma'am, sorry po talaga dahil cancelled na ata ang card na ito. Tanga ka ba? Anong cancelled? Don't you know this card belongs to famous billionaire in Asia? Isang Del Carmen ang may-ari ng gold card na ito at ako lang naman ang future na asawa niya. Subukan mo ulit. Huwag kang tatanga-tanga dahil kaya kang paalisin ang asawa ko sa trabaho mo. Nakatas ang kilay na saad ni Laila. Maybe she is telling you the truth, Laila. Baka wala nang laman yung card mo na yan. Bayaran mo na lang ng cash para hindi na kami mainip sa kakahintay dito. Wika niya rito. Naiinis na siya dahil nagawa pa nitong takutin ang kahera. Oo nga ma'am, cash na lang po. Pagsang-ayon ng kahera sa sinabi niya. Wala akong cash, kaya ngayon ang ginagamit ko eh. Singhal ni Laila sa kanila. Hindi umalis ka muna riyan ano? At kami na muna ang magbabayad. Ang dami ng oras na nasayang, Laila. Wika niya. Mahal, bakit ang tagal mo? Kanina pa ako naghihintay sa labas. Isang pamilyar na boses ang narinig niya sa opposite direction ng kahera. Si Leo iyon. Nakasuot ito ng puting shirt at maong na shorts. Nakasukbit ang susi ng kotse nito sa gilid ng maong nitong shorts. Nagkatinginan silang dalawa pero bigla niyang iniwasan ang tingin rito. It's just her ex-husband. Kagaya ng sinabi niya, kapag muling nag-cross ang landas nila, ay aakto siyang hindi niya ito kilala. Nakita niya ang biglang pag-amo ng mukhang babaeng si Laila nang makita nito si Leo. Mahal, kailangan ko ng 15,000. Hindi na raw gumagana ang gold card mo. Wika ng babae. Nakita niyang dinukot ni Leo ang wallet nito at kumuha ng pera at ibinigay iyon kay Laila. Hanggang sa umalis na ang mga ito ay hindi na siya muling tumingin pa sa mga ito. Bigla siyang nilamig at pinagpawisan ng buo habang naglalakad siya pabalik ng parking lot. Unti-unting nanghina ang tuhod niya sa hindi mawaring dahilan. Siguro nga ay nakalimutan niyang kumain kanina. Bigla na lamang nandilim ang kanyang paningin at dahan-dahan siyang napaupo sa semento nang makaramdam na matinding pagkahilo. Iaandar na sana ni Leo ang sasakyan nito nang mapansin ang babaeng naglalakad sa parking lot habang binubuhat nito ang mga biniling groceries kanina. Nagulat pa siya nang bigla itong lumuhod at parang hindi maganda ang pakiramdam nito. Nakita niya ang pagbagsak ng katawan nito sa semento. Bubuksan sana niya ang pintuan ng kotse at tutulungan ang babae, ngunit bigla siyang pinigilan ni Laila. Subukan mong tulungan ang babaeng yan, Leo.
iiwanan ka namin ng anak mo. Kapag tinulungan mo siya, ibig sabihin ay concern ka pa rin sa kanya at mahal mo pa rin siya. Wika ni Laila sa kanya. What? Tanging tanong ni Leo sa babae. Hindi masama ang tumulong at kahit na sino pa ang natumba dyan sa gilid ay tutulungan ko pa rin. What if ikaw yun, Laila? Paano kung sa'yo mangyari yan? Binaklas niya ang kamay ni Laila na nakahawak sa braso niya at itinuloy ang pagbaba sa kanyang kotse. Bago pa man siya makarating sa kinaroroonan ni Isabel, ay may mga tao nang naunang lumapit rito. Kilala ko siya, kaibigan ko siya. Dinig niyang wika ng isang babae. Si Caitlin iyon, ang isa sa mga matalik na kaibigan ni Isabel. Mabilis siyang bumalik sa kotse at nakitang nakasimangot si Laila. Hindi ka na dapat magalit pa, dahil wala na nga siyang papel na pinanghahawakan. Ginawa ko yun dahil may pinagsamahan naman kaming dalawa ni Isabel. At kapag tutulungan ko siya, hindi ibig sabihin ay babalikan ko na siya, dahil mahal ko pa rin siya. Please Laila, be matured. Pwede? Tanong niya rito. Nakapatong-patong na nga ang problema niya, ay dumagdag pa itong si Laila. Gising na pala ang Sleeping Beauty. Bungad ni Caitlin sa kanya na magising siya. Nandoon si Kathy, Sarah, Hope at Tammy. Anong ginagawa niyo rito? Maang niyang tanong sa mga kaibigan. Girl, hindi ka rin ba magtatanong kung bakit ka narito sa ospital? Well, andito kami kasi nandito ka. Sagot naman ni Sarah na kumakain sa mesa na nasa tabi niya. Ha? OMG, anong nangyari? Sinubukan niyang alalahanin ang nangyari. Oo nga pala. Ang huling na alala niya ay nasa labas siya ng grocery store sa may parking lot. Isabel, the doctor is coming. Siya na magpapaliwanag sa'yo. Sambit naman ni Hope na napaka-busy pa rin sa laptop nito. Hindi naman nagtagal ay minarinig silang katok at pumasok ang isang may edad na babae sa loob. Good evening, Isabel, right? Iha, alam mo naman siguro na nahimatay ka, hindi ba? Naku, next time mag-iingat ka at kumain ka sa oras. Huwag ka magpapalipas ng gutom, Iha. Hindi maganda sa isang buntis na mag-skip ng meal, lalo na sa first trimester ng pregnancy. Paliwanag nito sa kanya. Kumislap ang kanyang mga mata nang marinig kung ano ang sinabi ng doktor. Isa-isa niyang tiningnan ang kanyang mga kaibigan. Ang saya ng mga ito habang nakatingin sa kanya. Halos hindi siya makapaniwala. Hinurot niya ang sarili dahil baka nananaginip lamang siya. Dok, totoo po ba? Hindi po ba kayo nagkakamali? Paninigurado niya. Ayaw niyang umasa. Baka nagkamali lamang ito. Yes, Iha. You are 6 weeks pregnant. Sagot naman nito. Kasi Dok, ang sabi ng ubi ko, hindi ako mabubuntis. Well, miracle do happens, Iha. Wika ng doktor sa kanya. Sige, instruct the nurse para sa mga vitamins mo ha. Iiwan ko na muna kayo. Wika nito at nagpaalam na sa kanila. Dinig niya ang tili ng mga kaibigan niya. Si Sarah at Hope ay pumapalakpak sa sobrang galak. Natigilan siya. Hindi talaga siya makapaniwala. Buntis siya. Ibig sabihin, magkaka-baby na siya. Niyakap niya ang sarili niya. Naiiyak siya. Luha ng lungkot at galak. Lumapit naman sa kanya ang mga kaibigan niya at niyakap siya. Bes, kaya mo yan. Be happy. Don't cry. Makakasama kay baby. Wika ni Kathy sa kanya. Please girls, sikreto na muna natin to ha. Don't let any del Carmen know na buntis ako. Ayaw kong kaawaan ako. I deserve to be happy now. Sambit niya sa mga ito. We respect your decision, girl. Sambit naman ni Caitlin sa kanya. Hindi pa rin niya napigilang ang pagpatak ng mga luha sa kanyang mga mata. Magkaka-baby na siya at balang araw ito ang magiging kasama niya at karamay niya. May inspirasyon ka na, Bes. Wika naman ni Hope. Tamang ang mga kaibigan niya. It's time to be happy now. May inspirasyon na nga siya para ipagpatuloy ang kanyang buhay kahit na mag-isa siya. She is a strong, willed woman kaya niyang maging ama't ina sa magiging anak nila. That actual, ani ni Caitlin nang maisip siguro nito ang asawa niyang si Leo. Caitlin, wag mo nang isipin yun at wag mo nang babanggitin pa ang kanyang pangalan. Kasi hindi niya kami deserve. Hindi siya worth it na makilalang ama ng anak ko.
Proud siya sa magiging anak niya sa labas. Kaya hayaan natin siya. Gusto ko na rin ang katahimikan, yung walang pakialamanan. About my pregnancy, let them discover. Bahala na sila kung anong iisipin nila. Hindi na ako maghahabol pa. Mahabang wika niya sa mga ito. Sinaktan na siya ni Leo. Ayaw niya nang pati ang anak niya ay masaktan pa. Kapag lumaki at malalamang iniwan sila ng daddy nito. Para sa kanya ay hindi na dapat pang malaman ni Leo. Wala na rin siyang panahon na sabihin rito ang kalagayan niya dahil permado na nila ang divorce papers nila. 6 weeks. Yun nga lang, pinirmahan niya ang papeles sa sandaling buntis na siya kay Leo. Buntis. Buntis siya. Gusto niyang ulit-uliting isigaw ang salitang iyon. Magiging mami na siya. May silbi naman pala siya. Hindi katulad noong una na halos mamatay na siya dahil sa awa sa sarili. Magsasalita pa sana siya nang biglang tumunog ang sipi niya. It's her ex-mother-in-law, Anita del Carmen. Suminya siya sa mga kaibigan na tumahimik na muna. Ma'am, yes po. Sure, I will be present. Aniya sa dating biyanan. Anita del Carmen is inviting her on a dinner tomorrow night sa mansyon. Pinakiusapan siya ng biyanan na sana'y puntahan ang mga ito bukas ng gabi dahil 1 taon raw mamamalagi ang mga ito sa ibang bansa. Siyempre naman, hindi siya mawawala. Wala rin siyang pakialam kay Leo kung nandoon man ito. Hinimas niya ang kanyang tiyan, kaya naman palagi pala siyang naghahanap ng pagkain lately. Kung ano-ano ang iniisip at bibilhin o lulutuin talaga niya. Muli na namang may kumatok at pumasok ang isang nurse na may dalang reseta na pinabibili sa kanya. Lahat ay para sa baby niya at sa kanya rin. Ang sarap isipin na hindi na siya habang buhay mag-isa. Paglabas ng anak niya ay ibubuhos niya ang lahat ng pagmamahal niya rito. Sobrang-sobrang pagmamahal para hindi ito maghanap pa sa ama nito. Ang matagal niyang pinapangarap ay ibinigay ng Diyos sa kanya. Sa panahon na naghihirap siya. Sa panahon na lugmok siya. Sabi na nga ba niya't kailangan ng mahabang pasensya. Hindi lahat ay binibigyan kaagad ng Diyos kung ano ang gusto natin. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Soon it will be healed completely. Someday he will thank her ex-husband for hurting her. Kasi ang sakit na iyon ang bumubuo sa buo niyang pagkatao. Ang sakit na dulot ni Leo ay siyang magtuturo sa kanya kung ano ang tunay na katapangan. Bes, alam mo na ba? Tanong sa kanya ni Kathy. Yung ano? Si Kuya Leo. Kinuha na ni Tito Lucas yung company na pinamamahalaan niya. All his bank accounts was freeze. Blacklisted na rin siya sa CEO sa World Federation. Hindi ko na alam kung paano mabubuhay si Kuya. Kahit na yung mga kapatid niya at mama niya ay minomonitor ng mga tauhan ni Tito kung nag-aabot ba sila ng tulong kay Kuya. Definitely he got the worst punishment dahil sa ginawa nito sa marriage ninyo. Alam mo naman na gustong-gusto ka ni Tito. Seryosong wika ni Kathy sa kanya. So that's why canceled last time ang gold card ng babae niya. Sinabi na rin niya sa akin yun last time. Ako nga ang sinisisi ni Leo. Aniya rito. Kaya pala hindi makabayad last time ang babae nito. Hindi naman siya bato para hindi masaktan. But somehow, she thought that he deserved that. Lalong-lalo na ang babae nito na animoy sinong mayaman kung umasta. One thing also, hindi naman niya ine-expect na pati yung gold cards ay napasali sa galit ng ama nito. As what she always say, Lucas del Carmen is the source of Del Carmen and fire. Sa isang pitik ng daliri nito, ay kaya nitong pabagsakin ang ibang tao. Kaya naman ganoon na lamang ang takot ng ibang mga negosyante rito. Well, I'm planning to help him para makapagsimula siya. Pero hindi pa siguro sa ngayon dahil mainit pa ang dugo ni Tito. Naaawa ako kay Kuya dahil kinalikihan niya ang pagiging anak ng bilyonaryo. I can't imagine kapag naghirap siya. OMG, I just can't think about it. Patuloy na sambit ni Kathy. Hayaan mo siya no, pinili niya yan. Sinaktan niya si Isabel at dapat lang na gumapang siya sa lupa. Maghirap pa siya pati ang babae niya. From that point of view, realization starts at doon makikita at masusukat ang pagmamahalan nila sa isa't isa. And I thank you. Singit naman ni Sarah. Well, may point naman si Sarah kung tutuusin nga.
Pwede natin patago siyang bigyan ng billions, right? Pero hayaan na muna natin siya. Pahirapan din para magtanda. Wika ni Tammy na naglalagay na ng blush on sa mukha nito. Kayo naman, naaawa lang ako kasi Del Carmen iyon at kuya ko yon. Well sige, hayaan na muna natin siya. But Isabel, I'll be eyeing on Kuya Leo ha. Nag-aalala ako, especially nung ikinuwent mo last time about sa mga guns na nakalaban mo. What if they will be back? Nag-aalalang sambit ni Kathy. Sige Kathy, pinsan mo si Leo at alam kong gusto mo siyang protektahan. I want you to start investigating. Unahin mo ang pinagtatrabaho ng babae niya. Parang familiar kasi sa akin ang mga taong yon. Di ko lang matandaan kung saan ko sila nakita. Wika niya. Thanks Isabel, I will. Sabi nito sa kanya. By the way Isabel, mag-ingat ka rin ha. Para dyan sa inaanak namin. I'm sure maganda at pogi yan. Dahil mana sa aming mga magaganda. Singit naman ni Sarah. Don't worry, I'll protect my baby. Higit pa sa buhay ko. Sambit niya pero nalungkot bigla nang maalala kung kanino niya narinig ang huling mga katagang sinabi niya. Leo, kahit na wala na tayo, ay may alaala pa rin ang pagmamahalan natin. Kahit hindi naman nagtagal, akala ko hindi na ako bibigyan agad ng taong magmamahal sa akin ng lubos. Pero heto't dinadala ko na siya. I'm always asking him for guidance. Pero sobra-sobra pa ang ibinigay niya sa akin. Hinding-hindi na ako malulungkot at masasaktan pa Leo. Kahit wala ka na, okay na ako.